humingi tayo ng update sa isinasagawang hakbang po ng DSWD sa mga kababayan po nating nasa evacuation centers. Makakapanayan po natin si Director Irene Dumlao, ang tagapagsalita po ng DSWD. Rise and Shine Director Irene Dumlao, magandang umaga po. Magandang umaga, Ms. Diane and Sir Gab. Kayo din po ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Director Irene, Rise and Shine po. Ma'am, kamusta na po yung pamamahagi natin ng mga food packs, sleeping kits at hygiene kits po sa ating mga evacuation center? Well, kahapon nga po, nakapag-umpisa na ang Department of Social Welfare and Development sa pamamahagi ng tulong dito sa mga lugar na naapektuhan nga po ng Typhoon Ulysses. In fact, as of the 6 a.m. report na meron po tayo, mahigit 3.9 million na po yung initial na relief assistance na naipahamahagi ng ating ahensya bilang resource augmentation sa mga local government units na apektado ng bagyo. Ang ating National Resource Operations Center, simula pa po kahapon, ay nakapagpadala ng 1,000 family food packs at sleeping kits sa Barangay Silangan, Quezon City kahapon, at gayon din 1,100 family food packs sa Marikina City. Pinangunahan po ng ating kalihim si Secretary Rolly Bautista ang pamimigay ng tulong sa ating bayang na apektuhan sa mga lugar na ito. Gayun din po sa Calabarzon Region, ang DSWD Field Office 4A ay nagpahatid po ng 2,000 family food packs sa Rizal. Gayun din po, ang ating Field Office 5 ay nagpahatid rin po ng karagdagang 3,300 family food packs mula dito sa ating central office, at ito ay patungo sa Legazpi, Albay, at 1,700 family food packs naman sa Camarines Norte. Gayun din, humingi ng augmentation ang ating National Capital Region Field Office. Ito ay nakapreposition na sa kanilang warehouse. Ang ating Field Office 1, nakapagpadala rin ng 1,000 family food packs sa mga satellite warehouse natin sa Urdaneta City. Gayun din po, ang ating NROC ay patuloy ang isinasagawang pag-re-repack ng ating mga family food packs upang masustain po natin itong pamamahagi ng tulong at makatiyak nga tayo that all our relief items are readily available. Sunod na rin po ito sa naging direktiba ng ating mahal na Pangulo na tiyakin na ang tulong ay may papagpot ng agaran sa ating pong mga kababayan. Director Irene, magkano na po yung pondong nailabas po ng ahensya para po matulungan po yung ating pong mga kababayan, at sa sunod-sunod pong na dumating na mga bagyo po dito po sa ating bansa, sumapat naman po ang ating pondo para po sa mga naapektuhan po nating kababayan? Ma'am. Yes, Ms. Diane, sapat po ang pondo ng DSWD. In fact, we also received replenishment on our Quick Response Fund from the Department of Budget and Management. Kung kaya nga po, mahigit 800 million pesos na po ang ating Quick Response Fund. Ang ating pong stockpiles and standby funds ay nagkakahalaga po ng mahigit 1.4 billion pesos as of this morning. Para po sa mga naapektuhan ng Typhoon Ulysses, gaya nga po ng nabanggit ko, initially tayo na ay nakapagpahatid ng mahigit 3.9 million pesos worth of assistance. At para naman po sa mga naapektuhan ng nagdaang Typhoon Rolly, tayo na po ay nakapagpahatid ng mahigit 62.9 million worth of assistance para nga sa mga local government units, para nga po madagdagan yung kanilang mga resources in ensuring na yung kung kanilang mga nakasakupan ay mapahatiran po natin ng karampatang tulong. Director, bukod po sa pagkain at tulugan, ano pa po ang mga programang hatid ng DSWD para po sa mga apektado ng bagyong Ulysses? Well, being the lead in the food and non-food items cluster of the NDRIMC, pangunahin nga po na mandato ng DSWD yung magpahatid po ng mga food and non-food items. But of course, as lead also in the camp coordination and camp management cluster, tayo rin naman po ay tumutulong sa mga local government units upang matiyak na yung pag-manage po ng kanilang mga evacuation centers ay maayos at sumusunod po doon sa mga panuntunan na ating pong naihain. Likewise, tinitiyak natin na sa ating mga evacuation centers ay meron tayo na mga women and children friendly spaces
upang nga po patuloy na matiyak at mapangalagaan ang karapatan at kagalingan po ng mga kababaihan, ang mahan, gayon din yung mga vulnerable sectors ng ating lipunan. Likewise, sinitiyak natin na sa mga evacuation centers, fina-follow po yung ating minimum health protocols upang mailayo pa rin naman po sa banta ng COVID-19 ang ating mga kababayan, even if they are in the evacuation centers. Likewise, sa mga ECs natin, tayo ay nakikipag-ugnayan sa Department of Health and other organizations in the provision of psychosocial interventions. Ito ay upang matulungan natin ang ating mga kababayan to cope up with the stress na dulot nga po ng krisis o ng bagyo. And of course, para ma-restore natin ang normal psychosocial functioning ng ating mga kababayan. Aside from these assistance, as we move towards the recovery phase naman po, meron tayong mga ibang mga assistance such as the emergency stance. We also have cash for work. At ito po ay isinasagawa natin after we conduct rapid damage assessment and needs analysis kung saan tinitignan po natin with the local government unit ano na po ba yung naipahatid natin na tulong at ano pa po yung karagdagang tulong na maipapahatid po natin base po doon sa kanilang mga pangangailangan. Alright, thank you for your time and keep safe po. Director Irene Dumlao ng DSWD. Mabuhay po kayo, ma'am. Thank you, Director.